Welcome sa Buhay Caretaker. Samahan niyo po ako mamitas ng olives dahil pinapapitas sa akin ng aking boss. Ayan, eto, ubusin daw to ang bunga nito. Ayan. Ayan. So, samahan nyo ako mamitas. Olives kasama sa trabaho ng buo isang caretaker pala to, maging olive picker. Ayan. Kasi ano to, inaano niya, may pinababad sa tubig, may mga kasamang pampalasa, laurel, may suka, kung tawag dyan, ginagawa dito sa Espanya, mga Espanyol. Sabi masarap daw. So trabaho natin ng olive. Bali tapos na ako mag vacuum ng swimming pool, pinupuno ko na lang ng tubig kasi nag drain ako, nag backwash kaya nabawasan, so dinagdagan ko ng tubig. So itong parang ano natin, last na trabaho dito kasi lilipat na ako ng Barcelona sa katapusan 27. So ano yun naman ang mapapanood ninyo. Sa Barcelona naman ako kasi may magandang ano doon, siguro mas okay kasi mag-isa lang yung boss ko sa bahay, siya lang yung asikasuhin ko. Isa siyang ano, Israeli, magiging boss ko doon. Mag-isa lang siya pero marami siyang ano, bisita, mahilig mag-party, bata pa kasi. Sabi kasi nung Pilipina doon na dating nagtrabaho, nakontak ko, siya kasi yung nag-post noon. Sabi niya yung Israeli na yun medyo may pagka babaero. So kaya siguro ayaw ng babaeng kasama caretaker o kasama sa bahay na maglinis kasi marami siyang babae, gusto niya lalaki yung kasama niya para hindi siguro siya mailang. Sabi ni nung Pinay, marami na raw na interview yun, so parang ano, siguro para sa atin talaga yun. So ako napili kasi niya, na-interview niya ako sa WhatsApp, yun, akong pinili niya. So yun nga, pupunta tayo doon, panibagong experience sa ating pagiging isang OFW dito sa Espanya. So samahan nyo akong libutin natin ang buong Espanya sa pagiging isang OFW or manggagawa. Una yata yung ano, Pilipino dito na nakailang ano na, pero hindi naman siguro. Umalis naman ako dahil may bagong ma-offer, hindi naman sa inayawan tayo ng ating umalis tayo dahil may offer doon na mas maganda kaysa dito. So hindi pa tayo kasi may pamilya tayo. Sabi nga, kung maghahanap kayo ng magandang sahod o magandang kita, maghanap kayo, hindi yung mag-stay lang kayo dyan sa kung anong kinikita nyo ngayon. Nangarap ka lang, kaya kumilos. So ayun, maghanap ka.
para makaalis ka dyan sa kinalalagyan mo ngayon. Ganun lang. Ayan, madami-dami na. Busin daw. Sabi ng boss ko. Kahit medyo maliit. Medyo malamok. Malamok dito sa Ibiza po. Yun kayo, kung bibisita kayo dito, nako, nag-upload na kayo. Mahal din kasi benta ng mga para sa lamok dito sa pharmacy. Mukhang matagal tayong magpipik nito kasi hawak natin ang cellphone. Ayan, no? Dami pa. Ang tatapang ng lamok dito eh. Lapag ko muna. Kung nanonood po kayo sa aking video, pa-subscribe naman. I-share ko pa sa inyo ang isang trabaho ng caretaker dito. Nasa pasyon pa. Ako pa mahagdan. Medyo nakaka-enjoy doon mamitas kasi babang libang, nakaka-detoxify ng parang stress reliever. Ay, yung lamok. Patayin ko muna yung swimming pool. Patayin muna natin ito.
tubig. Nagano kasi ako, nagdagdag. Nakatapos ko lang mag-vacuum. Yan. Siguro ito na yung huling video ko dito sa Ibiza. Kasi punta tayong Barcelona. Ayan yung olive. May isa pa dito, ayan. Kaso walang bunga. Anong oras na ba dito? Alas 6. Alas 6 na yan ng gabi, hapon. Ayun yung araw, oh. Saan ba? Ayun. Tirik pa. So tuloy natin ang pagpipik. Nga po pala, yung magiging boss ko sa Barcelona, bata pa. 35 years old pa lang yata, 37. Mahilig pa. Dito sa sa Ibiza, pala pag ganito napunta ka dito, marami kang makikilalang possible mo na maging employer, lalo sa ganitong trabaho na pinaparentahan yung kasi may experience ko, may nagrenta dito, taga Netherlands, first client ko dito sa villa na to. Sabi niya sa akin,
within 2 years bibili raw siya ng bahay dito sa Ibiza, dyan sa may San Antonio. Gusto niya ako kukunin, Makati yung lamok, para maging caretaker ng bahay niya. Sabi niya kukontakin niya ako. So yung kagandahan dito, pagka na-employ ka sa ganito na pinaparentahan yung villa, makikilala mo yung mga, kasi mga kliyente naman dito, mga negosyante, may mga perwa. Kasi yun, yung taga Netherlands na yun, ano pala yun, ano siya, may negosyo siya sa 4 na bansa. Meron siyang negosyo sa 4 na bansa. Sa Vietnam, ano ko, basta 4. Ano siya, industrial company, electronic parts yata ng mga industrial product, tulad ng mga oven, parang gano'n. Yung sa loob daw, no? Kwento niya sa akin. Yun, sabi niya kukontakin niya ako. Tapos yun, may naging kliyente din ako, taga France, na ano rin ako. Sabi niya pagka may nakita rin daw siyang employer sa France, possible pwede niya rin daw ako kontakin, sabi niya. Yun ang kagandahan dito, magkakaroon ka ng circle ng connections. Basta maganda yung servisyo mo sa mga kliyente mo, yun yung maganda, yung magkakaroon ka ng connection. Importante yun, lalo sa circle lang mayayaman. Magkaroon ka ng isang contact lang, okay na. Kasi contact na yan, may kaibigan sila, i-refer ka nila. So ganun ang mangyayari. Kaya maganda yung may mga contact ka rin na ganyan, medyo may kaya ba, pero hindi medyo may kaya, kasi may mga yan, negosyo, mga milyonaryo yan, lalo yung taga Netherlands, kasi may bahay yun sa Monaco. So may bahay siya sa Monaco, may bahay siya sa Netherlands, 4. Tapos gusto niya bumili dito sa Ibiza. Sa Vietnam pala siya nagtayo rin ng industrial company doon, kasi mura daw yung manpower doon kumpara sa Pilipinas. Tinanong ko kasi, ba't kako hindi ka sa Pilipinas nagtayo ng ng kumpanya, sabi niya medyo mahal daw yung manpower sa atin sa Pilipinas, so kaya sa Vietnam. Pero sabi niya 4 na bansa meron siya, meron siyang kumpanya sa 4. Nabanggit niya parang Vietnam, hindi ko matandaan yung dalawa pa, Vietnam, Canada yata, tapos yung dalawa hindi ko na matandaan saan basta nasa 4 na bansa. Tsaka pag nasa Monaco ka, may bahay ka doon, certified millionaire ka. Kasi mga nagiging resident lang doon talagang may kaya talaga, mga nakatira doon. Nandun yung circle na yun. Sabi ko, circle ng mga mayayaman nandun. So kwentuhan lang sa mga possible na natin na ganyan pag naging OFW ka dito sa Ibiza, sa ganitong trabaho, magkakaroon ka ng mga connections, lalo sa ganito na pinaparentahan. Yun ang mga good side niya, yun ang maganda. Kaya sa mga gusto pumunta ng Espanya, pupunta po kayo. Maganda naman po dito, hindi mahigpit kahit wala ka pang papel. Basta after 3 years pwede ka na rin magkapapel dito. Basta nga, lakasan lang ng loob pag nagpupunta kayo dito. Ako nung pumunta ako dito, makakwento ko lang sa inyo, 800 euro lang yung baong ko papunta dito galing Poland. So biruin nyo yun, nakipagsapalaran ako. Kasi nga may pangarap ako para sa pamilya ko, hindi lang para sa akin, para sa mga anak ko. Kasi ayoko naman na lumalakas silang parang hikaos o medyo bitin ba yung budget o gusto ko yung hindi naman yung mayaman, hindi, wala namang mayamang OFW, totoo lang.
Yung makaano lang, luwag-luwag lang sa budget. Lalo ngayon mahal ang bilihin sa atin. Kaya ano, maganda rin na napunta ako dito kaysa doon sa Middle East na pinanggalingan ako. Kasi dito maraming opportunity. Pwede ka rin magtrabaho sa ibang European country basta may papel ka na dito. Or kahit wala ka pang, pwede ka na naman mag-transfer. Tapos kung may mag-i-sponsor sa'yo sa kabilang bansa, kung allowed yun, pwede kayo i-sponsor. Yun ang maganda dito sa Europe, maraming opportunities. So ayun, tuloy muna natin yung ating pamimitas. Palobat na pala cellphone ko. Ay, tingnan natin ang ating mga ano, pero hindi pa ako tapos, madami pa. Ayan, madami pa. Ayan, dami pa yun sa taas, kukunin ko pa. So tuloy natin yung ating ano, pamimitas. Kuha nga ako ng hagdan. May hagdan dito sa stock dito sa ano, garahe ng motor ni Senyor Manuel. Shout out. Ano ang hagdan? Ladder or escalera sa Espanyol. Sana yun. Ay, nandun pala kay Kuya. Yung ano, yung A-type na ladder. Pwede na to. So, mga tools natin na pang trabaho sa garden. Ito na to. Hindi na tanggal to. A-type na to. Doon. Pwede. Ito po gagamitin ulit natin. Hagdan. Bako na.
kuhang-kuha, no? Pag nahulog, kuhang-kuha. Lamok na to. Oh, madami pa. Dami pa tayong makikita. Yung pa hindi nyo makita, no? Kasi maliliit siya eh. Pero madami pa. Ayoko naman iganon yung ano, kasi baka mamatay. Maalog yung ano. Matagal siya magpitas kasi maliliit, pero okay na dito sa baba, bawasan na. So ito na lang mga gilid-gilid, ikot na lang ako taas.
Ano ko sa lamok. Storbo. Kakati pa naman. Mga gat. Gutom na gutom. Gutom na gutom. Tuloy natin sa taas. Ikot naman tayo. Oh, dami na. Sinusulit ng boss ko yung ano ngayon, mga last na araw ko sa kanya. Pinatipitas na ito.
malamok. Kati. Huwag ba? Tinanong ko yung isang matanda dito na gumagawa na 23 years na yata dito, 25. Sabi niya lumala yung lamok dito sa Ibiza. Dati daw hindi naman ganito. Sabi niya wala pa naman. Tinanong ko kung may dengue ba dito, ano. Sabi niya wala pa naman daw sa ngayon. So, ito na po yung nakuha natin. Ang dami-dami din, no? Ang dami. Ayan. Olives. Ayan. Talagang sinusulit ng boss ko. Hanggang sa mga huling araw ko dito sa kanya. Sa akin na pinagpitas. Meron na rin papalit naman na sa akin. May nakuha na siya. Kaya lang din naman ako alis dito. Ayun naman ako paalisin pala ng boss ko. Gusto niya naman na magtuloy-tuloy pa. Kasi yung kasama ko dito si Kuya Arsenio ay magre-retire na. So, kailangan niya talaga. Ang problema sa kanya, medyo may pagkakurihipot. Bali yung sahod kasi sa winter, di ba walang client kami, gagawin niyang kalahati. Pero sabi niya naman sa akin, pwede niya raw gawing buo pa rin, pero 2 bahay ang gagawin ko. So, parang naman, hindi ko naman sabing unfair, pero 2 bahay, medyo parang di yun ang gusto niya mangyari. Magiging buo pa rin sahod ko, pero 2 bahay dun sa kabilang bago, tapos dito. Yung nakita kong trabaho sa Barcelona, 1 bahay lang. Tapos 2, mag-isa lang siya.
Bali dalawa, may assistant kasi siya, pero paminsan lang yun. So, mas okay na yun kaysa dito sa kanya. Kasi minsan di ko rin mapanghawakan sinasabi niya, minsan kalahati, minsan buo. Yun ang problema sa kanya, may minsan pabago-bago kasi siya na sinasabi, so medyo doon ako na ano. Ayan. So, kaya-kaya ko naman sana trabaho dito. Pero yun nga, kung sabi nga kung saan merong magandang opportunity, eh doon tayo. Eh, wala namang mawawala, susubukan. Basta yun nga, basta maganda yung intention mo na pumunta sa isang lugar, tingin ko hindi ka naman mapapano. Mag-iingat ka lang. Talaga, dasal na lang. Pero yung na-chat ko naman yung dating nagtrabaho doon sa Barcelona na pupunta ko, yung babae, sabi niya mabait naman yung Israeli na yun. So tingin ko okay naman, tingnan natin yung mabait o tsaka importante hindi kuripot ba. Kasi hindi na naman natin, kaya lang naman tayo naglalabas ng bansa kasi dahil sa sahod. Yun naman talaga, dahil sa pera. Tanggapin na natin yun. Yun naman sa yun talaga, kailangan din natin yun. Kaya kung lilipat, dito naman okay naman sana. So yun nga, good luck sa akin paglipat doon. So ayan na, yun ako natin. So sana maging maganda yung ko din, trabaho din. Kanina yung senyor ako, nakita yata ako, nakikipag-usap sa telepono, narinig ko. Sabi niya si Tim na yung kausap, camera. Kausap yung nanay niya. Ayun. Bali, tapos na naman yung araw ko ngayon. Tapos na ako mamitas ng olives. So, okay na. Ito yung sunset. Palubog na. Bali oras na ba? Alas 8 na. Set 15 minutes, quarter, alas 8 ng gabi. Ayun yung araw. Medyo palubog na, yan na siya. Alas 9 pa yan, mga alas 9:15 ganyan. Ito, may gagamba. Ang lalaki ng gagamba dito. Ayan, Hindi ko tinatanggal yan kasi nakakaano yan ng mga lamok. Ayan. Lalaki. Ayan bata pa, naglalaro kami yan. Naglalaban-laban. Laki Dami, may mas malaki pa dyan doon sa kabila. Tingnan natin. Gusto ko sana maglaro Laruin. Dalawa yan, ito. Laki na, isa. Pag nakakahuli kasi sila ng malaki, lumalaki din sila. As yung sapot nila, mas lalong tumitibay. Dito yun Tinanggal, senyora. Nandito yun nagtago na. Nawala. Dito yun laki-laki nun. May nakita kong ahas dito dati. Dito. Maliit. Siguro mga ganito. Kaya yun, pag nag-garden kayo, mag-iingat kayo. Kung trabaho nyo mga ganyan yung paso dyan. Nung nagdilig ako, pag tagay ko ng tubig, ayun, lumabas. Dumiretso siya sa bakod.
Malaki. Ay, malaki. Maliit. Mahaba pala. Mahaba. Hindi malaki. Sana yan. Nandito yan eh. Siguro tumago. Ayun, may isa yun. Nagtago yung isa yan. Maliit pa tong isa. May malaki dyan. Isang napakalaki. Sana yan. Nandito lang yan. Napakalaki nun. Sana yan. Binibenta yan sa Pilipinas eh. Yung mga ano. Kahit sa YouTube munod kayo may nagpapalaban-laban yan eh. Yung nagkakakitaan nila. Binibenta rin. Ang lalaki dito ng gagamba. Sana ba yan? Wala. Dito yan eh. Pag nagtatago yan eh. Sa mga ganito. Ay, hindi. Kala ko yun na. Dito yan eh, sa mga ganito eh. Naghanap pala ito kaya ng gagamba ngayon. Ito yung sapot niya. Yun, ito yung matigas. Nandito na. Nako, iba naman nakita ko. Tawag dito. Ayan o. Hindi makita. Ayan. Ano yung tawag dyan? Kalimutan ko na. Ayan o. Galing. Tagal ko na hindi nakakita niyan. Sa probinsya lang. Ito lumipat. Ayan. Ito ba yun? Oh, ito yun. Ang laki niya na. Ayan. Tingnan natin sa ano. Ayan. Ang laki niya na. Hindi ko siya pinapatay kasi tulong din. Lamok dito eh. Dito yan dati. O iba yan. Basta malaki na. Ganito na siguro yung tiyan niya. Malaki. Maraming salamat sa panonood ulit. Sa pagpipik ko ng olives. Yun lang. Kwentong-kwentuhan. Yun lang. Wala akong maisip na content. Hindi naman kasi ako magaling na lang, document ko lang din yung mga nangyayari sa akin dito. Panoorin tayo pag tanda. Kung tatanda, hindi natin alam. Ayan, yung sunset. Tapos bukas, panibagong araw na naman. Panibagong pag-asa. Panibagong plano. Yun. Kaya ano lang, always looking forward. Itong sunset na to, simbolo ng natapos mo na naman yung araw mo. Bukas sunrise, panibagong umaga, panibagong pakikipaglaban sa buhay. Salamat sa inyong panonood sa Munting Channel. Salamat po sa inyong panonood. Sa susunod ulit.
baka sa Barcelona na po tayo ulit magkita-kita. Okay, salamat. God bless po sa lahat.